podcast na kami! So ayan, welcome at magandang buhay sa ating lahat and sa aking mga co-guests dito sa ating episode ng ating podcast right now. So kumusta naman ang ating mga finals? Hindi na okay? Grabe, Grabe, sobrang hirap Hirap iraos Parang no? maging hotdog. Diba? Ang hirap iraos ng weeks talaga ng June, na remaining weeks natin sa June talaga. Like, ang daming gagawin. And right now, na-consider ko na talagang bumalik sa childhood. Ito yung mga panahon na magandang bumalik sa childhood. Oo, wala tayong naisip na yung problema walang ngayon dati, stress. ganun. O, diba? Yung mga ganun. And anyways, napasok naman na tayo sa childhood na yan. So why don't we talk about our childhood in this episode of our podcast? What do you think? Yes. Sige lang. Diba? Ang Oo. ganda naman na, syempre, magtataas na naman ang rating natin yan. Kapag ito yung pinag-usapan natin, gantong mga, topic ang kailangan Dapat natin iyak si pag-usapan. Ay, hindi. May ako ba iiyak, yan? may iiyak, mama. Pero let's start this childhood talks in the question of what are the memorable childhood experiences you have right now? Like, until now, dala-dala niyo pa rin. Ano, ako na lang? Sige, ikaw. So, ang naalala ko kasi na-memory ko ng childhood is yung takot ko talaga sa mama ko. Ay, Ayun. same. Sobra. Ano siya, di ba, growing up, parang bata pa tayo, nakakaramdam tayo ng attachment and all sa parents natin, sa mama natin, ganon. Tapos, doon din nag-build yung takot ko sa kanya kasi ultimo pagluluto or pagsasaing, hindi ko pa na-try dati ha. Grabe. Kasi, natatakot ako na kapag nagbukas ako ng kalan, ganun, baka mapaso ako. Oo. Hindi lang kasi paso yung aabutin ko sa mama ko, papaluin din Pati talaga ako. may ganun. paso ka na, may palo ka pa. Oo. Ganon. Grabe. And, ayun, ang hirap din kapag strict talaga yung parents mo. Nag-hinders siya ng parang exploration natin sa mga bagay-bagay. Totoo. Until now ba? Hindi ka pa rin ba marunong magluto or marunong-runong Na-try ko naman na kasi growing up naman, Okay. natututo na Buti din naman. siya. Oo. Pero, talaga, before talaga, hindi lang talaga paso ang mo, pati palo. Like, 2-in-1 yan eh, Required. di ba? Required. Pag Oo, punishment. Kaya, hindi ko magigets ko talaga yung mga kabataan ngayon na they avoid punishment talaga. Kasi, na-hurt na nga sila, papaluin ka pa eh. Oo. Pinangyari na Ayun sa'yo, may talaga. punishment Oo. pa sa'yo. Diba? How about you, Rachel? Ako, same lang kami ni May. But ako, Takot lumakas sa din. lola ko. Talaga? Nag-build siya ng foundation na, matakot ako sa kanya pala. May mga, takot din. may mga times na hindi ko alam. Then, hindi niya ipapaliwanag sa akin na bakit bawal yung ganito, bawal yung ganyan, Bakit bawal mali yun. yung Oo. ganun? So, ayun. Until now. Nakaka-curious yun ah. Kaya, Yes. Ano naman ginawa mo after that? Like, you tend to, hanapin yung curiosity mo sa Oo. mga maling bagay na yan. Nahanap ko siya, ayun. Naging miserable naman ba buhay? Hindi naman. na-try mo, na-try mo. Tinry ko siya pero di naman naging miserable. Ah, Siguro sobrang curious lang. Yun, Oo, try ko kasi- siya. Hindi ba sa'yo in-explain kung bakit Hindi. bawal yung gano'n? Oo. Sinabi lang na nasanay bawal? na ako Oo. talaga. Okay, ikaw na yung parang sarili mong inalam mo. exploration. Oo. Ganun yung exploration. Kasi, kapag, when we are curious on something, parang ano ba to? Tayo na yung maghahanap ng, ng sagot. Oo. And, delikado siya, lalo na kapag nasa teenage life tayo, kasi we tend to explore such things na, bakit nga ba ito mali? Kahit mali siya gagawin natin in order for us to know bakit siya mali. 'Di ba? Tama ako? Tama. Babae ako eh. Ganon. Pero anyways, thank you sa mga shinare nyo. Yung akin naman, yung childhood memory na naaalala ko before pa and until now nadadala ko is yung pagiging ano ba to? School, bahay, church na buhay sa aking life. Oo, galing. Church girl, pa, good dahil girl yan siya. Good girl. Ayun nga. Parang, lumaki kasi ako na naghahanap talaga ng validation. Lalo na sa mga parents ko. Lumaki din kasi ako sa lola ko. And parang pinapaniwala niyo sa akin na every time na nandito lang ako sa 3 places na to, tahimik lang yung buhay ko. And, ayun, makikita ng mga tao na, ay, ang bait-bait naman nito ni Syra. Bahay lang, church lang, siya, school ganon. lang, ganon. Like, hindi ako
Kahit nga paglalaro ko, hindi pa ako tatakas, hindi talaga ako makakalaro eh. Ay, yung mga bagay na yan, na-explore ko lang dahil tumatakas ako. Ikaw ba nun? Kaya, sobrang pasaway. Na until now, nadadala ko siya na hanggang ngayon, parang yung hindi pa rin enough yung social life ko. Kasi, andun lang sa tatlong yung umiikot yung buhay ko. Pero nakakapag-explore naman na. Since Parang nasa tinry Manila mo naman na. boring. Lumabas-labas. Boring siya actually. Kaya nga nakakapag-explore na ako Oo, eh. ganun yung Kaya ginawa nag-aral niya. ako sa Maynila. Ano ko ba? Ang layo ng bahay niya, no? Diba? Sobrang layo. Ayun, maganda yung mga sinare nyo din. And sobrang insightful. And it came up with the ideas na pwede natin i-relate sa ating pag-uusapan na theory today. So, we Wow. have the theory of Kohlberg's development. Wow, iba theory Diba? na siya. Ganun. Kailangan may basis tayo sa kada ginagawa natin. Okay. So, kasi, sa theory na to, sa Kohlberg's moral developmental theory, sabi dito, it highlights how individual develop their sense of morality. So, yan, meron siyang stages like this. So, editor, yan. Edit mo na Edit mo lang. lang, takpan mo yung mukha ni Rachel. Tapos dito, yung stages. Ayan. Ay, ikaw lang yung ano. Diba? Ako lang yung nakikita nila. So, ayan, kanina na-realize ko lang na this theory really relates on our childhood talaga. Even in our teenage days and even in our adulthood. Kasi nakaka-relate pa rin tayo until now na meron pa rin tayo mga preferences in life. Na-curious tuloy ako about sa theory. It sounds like interesting. Interesting. Big Big word. Diba? Can you tell us some more? Let me think, okay? Let's try. Sure. So this theory is from Lawrence Kohlberg. So as I have mentioned earlier, this theory shows how individuals develop their sense of morality, like in decision making, ganun. Ganun pala. Diba? So, very informative talaga tong podcast natin. Grabe, nahilo ako dun sa mga information na nalaman ko. Oo nga, grabe kasi diba going back, parang kahit hindi lang sa childhood ko, kahit yung mga teenager days ko, na-relate ko pala talaga siya. Yes. Parang natutunan ko talaga na kaya natin magbago through that scenarios na nangyari sa atin. Ganun. Totoo. Kasi kasama din dito sa theory na to, hindi lang childhood talaga. Teenage days natin or even our adult life, relate natin sa study na to ni Kohlberg. So, how about you, Rachel? Through May, agree ako kay May. Agree. Nag-gets ko agad yung theory. Then, ma-apply ko sa akin. Madali lang siya mag-gets actually. Yeah. Even sa mga viewers natin, feeling ko mag-gets agad nila since ma-apply nila to sa mga real life situations nila. But before we delve into our next segment, we will have a fun segment and we will be right back. Bye! Thank you! Bye-bye muna for now! Simula ngayon, pinapalaya na kita. Friends na lang tayo, okay? Sorry nga pala. So, ayan, welcome back ulit sa ating episode ng ating podcast. So, now, Bernice, I want to ask about your perspective on how do this theory works and how we can apply it to our daily lives. For me, I think I can involve it in parenting styles. Kasi diba, for parents, it helps them to know how their child is doing. Parang, paano ba, kumusta ba yung anak nila, paano ba sila mag-isip, paano ba nila i-handle yung ganong ugali ng mga anak nila. Kasi nalalaman nila yung moral development ng anak nila. Kapag nalaman nila to, ayun, kaya na nilang gawin ng mas maayos. So, but for me, ano siya parang
yung iba kasi katulad ng ano mo, ng senaryo mo, yung Sa lola. sa lola mo, sinasabi sa kanya na bawal to, ganyan, pero hindi sinasabi yung rason. Hindi na-explain. Oo, Hindi niya hindi na-explain. na-explain. Kaya parang disagree ako sa ganong style na Sa ganung mantra, no? oo. Ayoko din ng gano'n na hindi mo sasabihin. Paano ko malalaman na mali yun? Dapat Oo. alam din ng mga anak. Kung sino man yung may anak. Yung mga bata, yung mga Parang puro children. bata. Yung mga bata, ayun. Yes. Para alam din nila kung bakit bawal nilang gawin yung ganito, ganyan, ganun. Ayun, para kasi hindi rin sila matulad kay Rachel. Bakit? Sawa-sawa. Nag-explore Nag-explore mag-isa. out of curiosity. Oo. Kasi syempre, kasi yung mga bata talaga, they tend to explore more things talaga sa mga edad nila. Dami nilang tanong, 'di ba? Yung mga bata, pansin niyo sa mga bata. Daming tanong lagi. Ate, ano to? Ate, ano? Nanay mo ba ako? Ganon. Like, ang dami nilang tanong. Kaya, dapat talaga kapag nagkakaroon tayo ng rules, pag nag-implement tayo ng rules, ipaliwanag din natin sa kanila. Kung bakit natin ini-implement to. Hindi yung matutulad pa sila kay Rachel. Na, si Rachel na lang ang curious. Siya na lang ang gumalaw. Diba? Yung gano'n. So, ayan. As we end this discussion, this episode of podcast, how about we end this with a takeaway? Sa educational context, parang kaya ng mga teachers tong magawa di ba? Through moral dilemma, ganun, parang sa ESP tayo, yung sinasabi mo. Parang use ganon. of moral dilemmas in Para decision. malaman ng mga teachers kung paano mag-isip yung students nila. Kung paano mag-isip yung students nila na malaman yung tama at mali. Ganon. Para din ma-determine kung nasang stage na sila of moral development. And paano nila i-approach yun? Yun nga yung sa Ayun, yung ESP. sa... kasi may nakita kaming memes noon na ano ba? Ano yun? May napulot na ba kaya si Pedro? Anong gagawin niya? Di ba yun yung mga question sa ESP? Letter A, ibabalik sa may-ari. Yes, bait. Letter B, ibubulsa, Ayan. pambibili ng ice candy. Ganun. Letter C, Freddy Aguilar. And letter D, Regine Velasquez. Ganyan. Ganon yun Pero ano din siya, effective approach din siya. Kasi nga madadetermine din ng mga teachers kung anong stage na yung student of their moral developmental thinking. How about you, Rachel? Anong perspective mo dito? Wala na akong sagot. Naubos Naubos na. Sabi ko na Agree rin. na lang ako sa kanya. Agree na naman. Agree na lang ako sa kanya. Pero kidding aside, it is really important for us, future teachers and teachers, na ma-recognize natin yung different moral stage ng mga students. Kasi not all students is alam yun. Hindi Gaya nila ng sinabi ko nare-recognize. kanina, hindi sila pare-parehas ng developmental stages. Kaya kailangan talaga is malaman natin, and meron tayong mga strategies na pwedeng i-apply in order for us to know and to implement those strategies na sakto sa mga bata, sakto sa mga developmental stages ng mga bata. So, yan. Thank you sa mga pang Miss Universe na mga answers. Aking mga co-guests. So, pero, kidding aside, understanding the students' moral development really helps us to support them, not just in their academic growth, but also in their value character. So, importante talaga sa ating mga teachers is to become more patient and be more understanding and open-minded, and always encourage to students that they can do critical thinking and moral thinking in their lives. So how about you? Do you have thoughts like this and you want to expand your learnings in our Chikahans? Visit us on our page at zyranfriends.ph. Ayan, ilagay na. So see you in our next episode. I am Zyra Nicole Kubugnason. I'm Kristen Mayti Calagno. I am Rachel Grandesana. And we are Zyra and Friends. Thank you